Sa layuning tuloy ang masugpo ang kriminalidad sa bansa, inilatag ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ ang kanyang mga solusyon. Ano kaya ang mga ito? Alamin natin sa balitang ihahatid ni Daniela Paulite. Inihalin tulad ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kriminalidad sa isang halimaw na may 5 ulo na sumisimbolo kung bakit nananatili ang paglaganap ng krimen sa bansa. Kabilang narito ang korupsyon, ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, droga, kahirapan at katamaran kung saan tinawag itong five-headed hydra monster. Ani Pastor Quiboloy, kung hindi ito masusugpo, tuloy-tuloy pa rin ang kriminalidad sa bansa. Kaugnay nito sakaling mahalal sa Senado, pagtutuunang mabuti ng leader ng KOJC ang pagputol sa mga ulo ng kriminalidad at unang haharapin ang katiwalian sa gobyerno. Isusulong ni Pastor Quiboloy ang pagtatatag ng Truth Commission o Anti-Corruption Commission bilang tugon sa lumalalang problema ng korupsyon. Ayon sa kanyang tagapagsalita, sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang sinumang mapatunayang sangkot sa katiwalian ay haharap sa mabigat na parusa, mula sa permanenteng diskwalipikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno hanggang sa pinakamataas na parusa, ang death penalty. Kinokonsidera po ni Pastor ang korupsyon bilang isa sa mortal sin. Dalawa ang sinasabi niyang mortal sin. Etong korupsyon, pangalawa yung drugs. Pag mortal sin yan, dapat ang magiging penalty, sabi ni Pastor, once nauupo siya, isa sa unang-una na gagawin ni Pastor ay i-abolish, i-repeal ang Resolution number 10 na instead of liquidation by certification, gagawin talaga liquidation by receipt. Lahat ng mga ginastos ng bawat ahensya ng gobyerno. Hangad ni Pastor Quiboloy ang zero corruption sa gobyerno, tulad ng maayos at malinis na pamamahala niya sa Kingdom of Jesus Christ. Aniya, kung nagagawa itong ipatupad sa kanilang samahan, posible rin itong maisakatuparan sa pamahalaan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban sa katiwalian. Ikalawang ulo naman ng kriminalidad na nais putulin ni Pastor Apollo ay ang insurhensya mula sa teroristang grupong Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP, NPA, NDF, na itinuturing niyang pangunahing hadlang sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Bilang tugon, plano ni Pastor Apollo na bumuo ng National Highway System na magdudugtong sa mga malalayong barangay upang matiyak na walang mapag-iwanan sa pag-unlad. Naniniwala siyang ang ganitong hakbang ay makatutulong upang mabawasan ang insurhensya at makamit ang kapayapaan sa mga kanayunan. Maliban dito, magbibigay ang proyekto ng oportunidad sa mga magbabalik loob sa gobyerno na magkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging security guard o peacekeeper sa mga tourist spots sa buong bansa bilang bahagi ng reintegrasyon at pagpapanumbalik ng tiwala sa pamahalaan. Kung talagang nararamdaman nila, nakikita nila na andun na yung peace, prosperity at stability hanggang sa pinakadulo na parte ng bansa at nararamdaman nila yon para sa kanilang pamilya, sigurado po na babalik sila uli para sa ating gobyerno at yan po pagsisilbihan nila ang ating gobyerno para makatulong din sila sa kanilang mga pamilya. Sunod na ulo naman ng kriminalidad na naisugpuin ni Pastor Quiboloy ay ang iligal na droga na isa sa mga ugat ng karahasan at pagwasak ng kinabukasan ng maraming Pilipino. Upang wakasan ito, isusulong niya ang pagbuo ng Truth Commission na tututok sa pagtugis sa mga opisyal na nagpoprotekta o tumutulong sa mga nasa likod ng iligal na droga. Kasama rito ang random drug testing para sa lahat ng kawani ng gobyerno upang mapanatili ang integridad ng kanilang serbisyo. Papalitan din ng butihing pastor ang tradisyonal na kampanya laban sa droga ng mas makataong Oplan Pag-ibig sa Kapwa. Nahihimok sa mga pamilya na isuko ang mga mahal sa buhay na nalulong sa droga para sa rehabilitasyon. Kung hindi ito gagawin, papatawan sila ng community service at padadaluhin sa mga educational programs upang maunawaan ang pinsalang dulot ng droga. Isa rin sa mga ulo ng kriminalidad ay ang kahirapan na madalas nagiging ugat ng krimen at kawalan ng pag-asa sa lipunan.
Upang matugunan ito, magsusulong si Pastor Kibuloy ng mga batas na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon at mga oportunidad sa trabaho para sa mga mahihirap. Samantala, ang huling ulo ng kriminalidad na dapat maputol ayon sa butihing pastor ay ang katamaran, isang salot na nag-uugat ng kahirapan at krimen sa bansa. Bilang tugon, isinusulong niya ang National Cleanliness Drive na pangangasiwaan ng National Commission for National Cleanliness. Ang programang ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga walang trabaho upang maging bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan sa buong bansa. Naniniwala si Pastor Kibuloy na sa pagsugpo sa 5 ulo ng kriminalidad, korupsyon, CPP, NPA, NDF, droga, kahirapan at katamaran, makakamtan ng mga Pilipino ang isang mapayapa, masagana at matatag na bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.